name, O God. Hallelujah. Lord to God, Lord to God. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord to God, Lord to God. Amen and amen. Hallelujah. Tayo po ay kailangan po sa kahilingan sa Panginoon. Kaya is there any prayer request before we proceed? Praise the Lord. Hallelujah. At wala na po, tayo po ay patuloy na po sa Panginoon sa ating mga prayer request. Ganun po. At pag-pray natin Sister Ilumina ng complete healing and deliverance sa Kanya. At siya po ay nakauwi na po. At praise God. At tumawag ka niya sa akin na sabi niya ay bondot sa iyo ng 2,000 kung meron ka. Kasi pambili din ng gamot. Salamat sa Panginoon na pray natin na complete healing sa Kanya na galing ng kalakasan. Tayo po ay malalangin sa Panginoon at mapagpalang Ama, makapangyarihan sa lahat. Bless niyo po ang Sunday School. Bless niyo po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Ang bawat isa, Panginoon. Bless niyo po, Panginoon. Ang minsan niyo po, Panginoon. Ang broken spirit po, Panginoon. I pray with the power of the Holy Spirit, Panginoon, bring healing and bring deliverance to everyone. Panginoon, bring miracle mo, Panginoon, Lord. Worship you, man, that give your strength, Panginoon. Give me, Panginoon. Hallelujah. Deliverance, Panginoon. Complete, Panginoon. The strength, healing, deliverance, Panginoon, sa Kanya, Panginoon, Lord. Ang bawat isa, Panginoon, mayroon mo sa karamdaman, ibubuhin mo sila, pagalingin mo sila po, Panginoon. By your stripe for help, Panginoon. By your stripe for help. We are wounded for transgression, we are bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon thee, by your stripe for help. Oh God, hallelujah, by your stripe for help, Panginoon, Lord. You are the Lord of God, and lead thee, Lord, hallelujah, Jehovah. Oh God, hallelujah. God will provide, Jehovah, hallelujah. Rupi ka, Panginoon, salamat po, Panginoon, the Lord, and lead us, Panginoon, Lord. Oh God, bless everyone, Panginoon namin, kung tinatala ng kawan, hindi mo nidabluman sa lugar nito, sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Oh God, declare deliverance, hallelujah, declare, Panginoon, hallelujah, power, declare, Panginoon, revival, declare, Panginoon, healing and miracle, Panginoon, fill the Holy Ghost, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Purihin mo natin yung pangalan ni Jesus' name. In Jesus' name. Lahat sabi ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. You may be seated. Praise God. Our topic today is about broken spirit. Broken spirit. Ang sabi dito po sa Banal na Kasulatan ay the sacrifice of God are a broken spirit. According to Psalms 51 verse 17. Ang sakripisyo ng Diyos ay masaktan na espiritu o ay ang sabi sa Tagalog, ang handog ko sa Diyos ay karapat-dapat na ang pakumbaba puso at pagtatapat. At medyo malayo ang pagkasalin. Salin natin sa tamang salin. At sabi niyan, ang sakripisyo ng Diyos ay isang wasak na espiritu o bagbag na espiritu. At a broken and a contrite heart. At nasaktan o nawasak o ang nagsisising espiritu at nagsisising puso. O God, thou will not despise. O Diyos, hindi mo hinahamak o hindi mo pinapahiya, O Panginoon. So, pagpalain at pagkabasan ng salita ng Panginoon, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen! Praise the Lord! So, anong ibig sabihin ng broken? So, maraming kahulugan ang ibig sabihin ng broken. So, ang sabi po sa Hebrew, broken, ang word broken in ay sabar is to break in pieces o kinakailan duruging mainam o madudurog. So kapag broken ka, dudurugin ka talaga. Himay-himay na dudurugin ka. Or down. Ibig sabihin na mababa o crash. Ibig sabihin ay durugin o crash po ay didiinin. Quiz.
Ibig sabihin ng queens ay pangayin. So, malalim po ang ibig sabihin ng broken. Bring to birth. Kinakailangan ka isilang muli. To be broken, to destroy or hurt or tear. So, ang paging broken, masaktan ka, mawasak man, at ito po ay mahimay o mapunit. So, nakahanda ka na masaktan, nakahanda ka mapunit, nakahanda ka sa anumang mangyayari para po sa Panginoon. Ba? Palaman na Panginoon. So, ang ibig sabihin ng broken-hearted, everybody say, broken-hearted. Broken-hearted, ibig sabihin, nabigo siya. Nasaktan ka, nabigo ka ba? Nasaktan ka ba? Kung sinasabi ng Panginoon, the sacrifice of God is a broken spirit. Ang sakripisyo ng Diyos ay kinakailangan masaktan ka. Kinakailangan ay madurog ka. Kinakailangan masira ang pagkatao mo. It's a profound emotion ng iyong damdamin. So, it's a spiritual suffering, yung spiritual na pagsasakripisyo o paghihirap that requires divine intervention. Kailangan na ang Diyos ay mamagitan talaga. Ang pagiging broken hearted, masaktan ka man, mabigo ka man, kailangan mo ang Diyos ay mamagitan sa iyo. Ba? Kailangan ang Diyos ay mamagitan sa iyo. So, it is the divine intervention and healing. At kaya ang Diyos ay mamagitan sa iyo, pagkagaling ka ng Panginoon sa iyo. Damdamin ang saktan ka, nabigo ka man. So, ang sabi dyan, in the Hebrew, sa Greek sa Hebrew ay term is nisbar. Nisbar, it denotes a deep sorrow na ang mahulugan ay malalim na pagkalumbay. Hindi lamang malalim na pagkalumbay, it is a repentance. Kailangan ka magsisisi talaga. So kailangan magsisisi. What the Greek word is syntetrinitos, na kagya, ibig sabihin na emphasize despair. Na-emphasize this, na disparado ka. Parang wala ka ng pag-asa. Na-despair ka, na-disparado ka. Sino bang tao disparado? No? Pero bang wala ka pag-asa? So, it is an open to God's healing power. Kapag naramdaman mo, disparado ka, parang wala kang pag-asa, yan ay bukas na ang Diyos ay pagpagaling sa iyo. Dahil siya ay makapangyarihan. Amen! Nakahanda ka masaktan, nakahanda ka madurog, nakahanda ka mapunit, nakahanda ka na makraso, digilin ang buhay mo para kang ikaw ay gagamitin buhay ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Kung gusto ng Panginoon na tayo po ay maging mabuhay, kailangan masaktan ka talaga. Hello? Kapag hindi ka masaktan, mga kapatid, ibig sabihin ay manhid ka na wala ng pag-asa. Ang tao na hindi nasaktan, hindi wala ng pag-asa. Kabit na po yan. Ibig sabihin, kapag ang tao na, hindi ba kapag inuupirahan, kapag tinuturukan ng pangbumanghid para hindi masaktan. So, ang gusto ng Panginoon na kinakailangan masaktan mo tayo, mapunit ang ating pagkatao, kinakailangan mamatay ang ating pagkatao, kinakailangan madurog ang ating pagkatao. Hello? Di ba? So, sapagkat kapag namumuhay po tayo sa ating pagkataong laman, mamatay tayo. Ngunit kapag mamumuhay tayo sa bagong buhay kay Kristo, 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Bago kang nilalang. Kaya kailangan natin na masaktan ka talaga. Kinakailangan mabago ka talaga. Kinakailangan ma-purified ka. Amen? So, ang isang halimbawa, si Samson, sino kakilala kay Samson? Si Samson ay hindi siya sumunod sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-asawa ng ibang lahi. At sabi ng kanyang magulang, huwag kang mag-asawa ng ibang lahi. Ngunit siya ay nadala sa ganda ni Delilah na Palestino. Hindi niya alam,
ang kagandahan ni Delilah, siya'y ibinta. At dahil siya'y umibig sa hindi niya alay, Palestino, hindi niya alam na ibibinta pala siya na alamin lang ang lakas niya kung saan galing. So, hanggang tinuloy siya ng araw-araw ng minamahal na pagbababae na si Delilah at sasabi niya ang katotohanan ng lakas niya na mula sa kanyang buhok na yan, pinangbuhok niya na kasilapit. Sabi niya, kapag naputol ang buhok, bawalan ako ng lakas, mag-ordinary akong tao. So, nung nalaman ni Delilah na totoo, na nagsabi siya ng totoo, naputol ang buhok niya at nasaktan siya at nawalan na siya ng lakas. Nung siya nawalan ng lakas, pinagkakawalan siya ng Palestino. Hindi lamang siya pinagkakawalan ng Palestino, siya inaalipin, at hindi lamang inaalipin, siya ay binukit ang kanyang dalawang mata. Dahil ang mata niya marahil ay yung nagpabihag sa ganda ni Delilah, tinanggal ang kanyang dalawang mata. So, kung ang mata natin, ay sabi ng Panginoon, kung nagpapatiso ng iyong mata, dukitin mo, mabuti pa na nagulag ka, papusa sa langit, kaysa mapunta ka sa impyerno buong iyong pagkatao. So, ang nangyari, naging katatawanan si Samson, wala ng lakas at bulag na. Kaya kapag hindi tayo sumunod sa Panginoon, mawalan ka ng lakas. Kapag hindi ka sumunod sa Panginoon, magbulag ka. Kapag hindi ka sumunod sa Panginoon, pagkakawalan ka ng sanglibutan. Gusto ba natin masaktan? Kung minsan gusto natin masaktan para mapatauhan mo tayo. So, anong nangyari? Ang sabi ng request niya sa Panginoon, Judge chapter 16 verse 8, sabi niya, then Samson cried out to the Lord. Siya ay umiyak sa Panginoon. At ang sabi niya, Lord God, Panginoon Diyos, please remember me. Please remember me. Ibig sabihin, pakikiusap ako, Panginoon, alalahanin mo ako. Please strengthen me this once time. Pakiusap ko, Panginoon, kung maaari, palakasin mo ako minsan na lang. At ang sabi niya, God, so that I can repay the Palestinians right now for my 2 eyes, upang mapagiganti ko ang dalawa kong mata na dinukit ko ng mga Palestino. So, ang kanyang request sa Panginoon, nakikiusap sa Panginoon, sumamo sa Panginoon. At sa panahon na sila ay nagtitipon-tipon, celebrate sila sa isang building ng malaki na Palestino, na ang lahat ng mga Palestino na mga matataas na mga katungkulan, babae at lalaki na doon po sa rooftop. Ang bilang nila ay more than 3,000 babae at lalaki. Mga lalaki lang, sa babae pa. Ang dami nila doon sa rooftop. At ngayon, pinalabas nila si Samson. Sabi na, nung pinalabas sa kulungan, sabi niya, nandiyan ang nagsabing malakas na tao. At hindi na siya kita, bulag na. So, nagdilig siya sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ulit ng lakas. Naging siya sa isang bata na, dalhin mo ako doon sa 2 haligi para ipagiganti ko ang aking 2 mata. So, sabi niya, makasama akong mamatay, kasama nila, basta mapagiganti ko, Panginoon, ang 2 kong mata. Pinagbigyan ng Diyos ng kanyang kahilingan. Pero bulag na siya, para matanggal ang kahilingan, tinulak niya ang 2 haligi na nagkaroon siya ulit ng lakas. Tinugon ang kanyang panalangin sa Panginoon, pagsusumamo sa Panginoon, at pag-iyak niya sa Panginoon, at nabagsak ang building na malaki at patay ang lahat. Mga tao, ang maraming namatay, higit pa sa kanyang buhay noong siya'y malakas. Amen. Puri natin ang Panginoon. Ibig sabihin, kung tayo ay masaktan, kailangan lamang magsisisi ng ating kasalanan. At yan ang nangyari, pinagbigyan ng Diyos si Samson. At dumating ulit ang lakas niya. Panapahatin ang ating Panginoon. Amen? Ay isang tao na nagkasala sa Panginoon, inutusan ng Panginoon si Saulo na
Kailangan lipulin niya ang kanyang lahat ng mga kaaway, ngunit hindi niya nilipol. Kinuha niya ang mga matatabang tupa at baka at pati ang hari na si Agag ay dinala pa niya doon sa Israel. Ang sabi ni Samuel, hindi ba ang utos ng Diyos na lahat ay lipulin sila ang iyong mga kaaway dahil sila ay nagiging sagabal sa Panginoon at sa ating paglago ng Israel. Ngunit, ang sabi niya, yan ang mga bakat, mga tupa, ialay ko sa Panginoon, pati ang hari na dala ko ialay sa Panginoon. Ano ang sabi ni Samuel? Ang pagsunod sa Panginoon ay maigi kaysa sakripisyo. Obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod ay maigi kaysa sakripisyo. Kaya nga sabi niya, for rebellion is a sin of witchcraft. Ang paglapastangan at pag-rebel sa Diyos ay kasalanan ng mangkukulam. At ang stubbornness is a sin of iniquity and idolatry. Ang pagiging matigas ang kalooban ng puso ay kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. At sabi niya, because thou hast rejected the word of the Lord, He hath also rejected thee from being a king. Dahil hindi niya sinunod ang utos ng Diyos, siya ay tinanggihan ng Diyos na manatiling maging hari. Kaya pinalitan siya ng Panginoon kay David. Sa kapag naging matigas ang ating kalooban na hindi tayo sumunod sa ganun, kaya kang palitan ng Panginoon. Kaya kang replace ng Panginoon. Kaya kang alisin ng Panginoon. Kaya huwag tayo magmamalaki sa Diyos. Amen? So, ang sabi dyan, sa verse 14, 1 Samuel chapter 16, verse 14, but the Spirit of the Lord departed from Saul. So, ang Espiritu ng Diyos ay umalis kay Saul. And the evil spirit from the Lord troubled him. Ang Espiritong masama mula sa Diyos ay nagpaliligalig po sa kanya. Sa makatuwid, tandaan natin, hindi sinasabi na kapag tinanggap ang Espiritu ng Diyos ay hindi umalis. Hindi totoo yan. Dahil ang sabi na ba ng kasulatan, kapag hindi ka sumunod sa Panginoon, aalis ang Espiritu ng Panginoon. Kapag umalis ang Espiritu ng Panginoon, ano yung kapalit ng Panginoon? Masamang Espiritu. Kapag hindi kayo sumunod sa Panginoon, aalis ang kanyang aura, ang kanyang mabuting Espiritu, at kapalitan ng masamang Espiritu. Kaya huwag kang magtataka nga yung mga backslider na dati siyang mabuting tao, naging masama. Dahil ang ipapalit sa kanyang masamang espiritu. Kaya nga, dapat na sundin natin ang salita ng Panginoon. Kaya gusto ng Panginoon masaktan po tayo para tayo magsisisi ng ating mga kasalanan. Kung nasaktan ka man, ibig sabihin gusto ng Panginoon na magsisisi po tayo, magbalik loob sa Panginoon para magkaroon po ng kaligtasan. Kaya, ang sabi ni Job sa kanyang kahirapan at kabustaan, ang sabi niya sa Job chapter 13 verse 15, though he slay me, bagamat ako'y patay niya, yet I will trust in Him na natili akong magtitiwala sa Kanya, and I will maintain my own way before Him. Manatili pa rin ako sa Kanya, sa Kanyang mga daan. Amen. Ibig sabihin, yan ang panindigan natin sa Panginoon. Mamatay ka man at mabuhay, manatili ka sa Panginoon. Amen ba? Mawala mga lahat, manatili ka sa ating Panginoon dahil sa Kanyang magtitiwala sa Panginoon. In Job 42 verse 10, the Lord turn the activity of Job. Ang kadustaan ni Job, ang kahirapan ni Job, ang pagkahirap ni Job, he prayed for his friends. Idinalangin niya ang kanya mga kaibigan na nag-alipusta sa kanya, tinakamay siya o kaya siya ay sinisisi na makasalanan. Pinag-pray niya ang kanya mga kaibigan para maalis ang galit ng Diyos sa kanila. Dahil yan ay pagsubok lang sa kanyang pananampalataya. After that, the Lord gave hope twice as much as He had before. Kapag nalagpasan natin ang mga kahirapan, kaya kang palitan ng Panginoon. Kaya ng Panginoon palitan ang lahat ng mga bagay. Kaya palitan ng Panginoon ang nawala sa ating buhay. Kaya palitan ng Panginoon ang nasira sa ating buhay. God can able to replace it. God can able to, hallelujah, to give us more blessing in
sinimba po rin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan po ang mga nasaktan. Kapag napili natin sa Panginoon, magagat ka masaktan, God will provide. God will double the blessing that you have. And in Psalms 34 verse 18, it said, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart. Ang Panginoon ay malapit sa kanila, sa mga bagbag na puso. Malapit pala ang Diyos kapag nasaktan ang puso mo. And save such as be of a contrite spirit. Ililigtas ng Panginoon ang nagsisising espiritu. Ang gusto ng Panginoon na bagbag ang puso mo, nasaktan ang puso mo, at ililigtas ka, iligtas tayo ng Panginoon. Kung magsisisi tayo sa harapan ng Panginoon, amen po rin natin ang Panginoon. Magsisisi mo tayo sa harapan ng Panginoon sa ating mga kasalanan. So in Psalms 34 verse 19, he said, many of the affliction of the righteous, sa maraming mga kahirapan, pagdalamhati ng mga matuwid, but the Lord delivered him out of them all. Ang Panginoon ay magliligtas sa kanilang lahat. Ililigtas tayo ng Panginoon sa kapigatian, ililigtas tayo ng Panginoon sa kahirapan, ililigtas tayo ng Panginoon sa kabalamhatian, ililigtas tayo ng Panginoon sa mga pagsukan, kapag manatili tayong matuwid sa harapan niya. Ang ating kapital ay manatiling matuwid sa harapan ng Panginoon. Like tayo manatili siyang matuwid sa harapan ng Panginoon. Bagamat iniwan siya lahat, nawala kanyang pamilya, nawala kanyang mga anak na matay, pinatay niya sa kanas, ngunit po, nanatili siyang matapat sa Panginoon. God double the blessing. Ipinag ng Panginoon sa kanyang magagandang mga anak, at ang kanyang asawa na mali sa kanya, marahil siguro bumalik, dahil hindi naman nakarecord po, nangangahulugan, ibig sabihin, God can able to replace the things that was lost upon our life. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya may palitan na nawawala po sa atin. And Isaiah 57 verse 15, for thus saith the high and the lofty one, the habitat of eternity. At sinabi ng kataas-taasan at matayog na nananahan sa walang hanggan, whose name is holy, ang kanyang pangalan ay banal, I dwell in the high and the holy place. Ako ay nananahan sa mataas at banal na dako. With him also that is of a contrite and a humble spirit. Nananahan ang Panginoon sa nagsisisi at mapagpakumbabang espiritu. Kung nagsisisi, kinakailangan mayroon tayong mapagpakumbabang espiritu. At bakbayan tayo mapagpakumbabang espiritu, he said, to revive the spirit of the humble spirit. So, ibig sabihin, kung gusto mo ma-revive, kung gusto natin ma-revive, kailangan natin nagsisisi ang ating espiritu, nagsisisi ang ating puso, nagpakumbaba tayo sa harapan natin, and God will revive you, and God will deliver you. And sabi niya, and to revive the heart of the contrite ones. Ibig sabihin, i-revive tayo ng Panginoon, bubuhayin tayo ng Panginoon, pasiglahin tayo ng Panginoon, hallelujah, patuwain tayo ng Panginoon, kung ang ating puso ay nagsisisi sa harapan ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Amen. Yan ang kailan. The secret lang naman ay nagsisisi tayo. Nagpakumaw, huwag tayo magmamalaki sa Panginoon. That pride goeth before destruction and haughty spirit before fall. In Proverbs 16 verse 18. So, and Isaiah 61 verse 1. The Spirit of the Lord God is upon me. Ang sabi niya Isaiah, ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, nasa Kanya. Yan, tumutukoy din sa Panginoon. Because the Lord hath anointed me to preach the good tidings to the meek. Ipangaral ang mabuting balita sa mga maamo. Ani hath sent me to bind the brokenhearted. At sinabi niya ay bikisan ang mga nasaktang puso. To proclaim liberty to the captives, upang ipahayag ang kalayaan sa mga naalipin, and the opening of the prison to them that are bound. Kaya ang mga nakulong ay palayain ng Panginoon. Salamat sa Panginoon, nakulong tayo sa kahirapan, nakulong tayo sa pandemic,
nakulong tayo sa kapigatian, nakulong tayo sa mga problema, o anong nakulong ka sa pingitan na totoo, o anong problema na karamdaman, God can able to help us. God can able to set us free. Amen. If the Spirit of God is upon us, kapag ang Espiritu ng Panginoon ay nasa iyo, at palayain ka ng Panginoon, for where the Spirit of the Lord is, there is liberty. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. At nandyan ang kalayaan. And Isaiah 61 verse 3, he said, to appoint unto them that are born in Zion, itinakda niya ang mga pinamahati ng Zion sa Israel, to give unto them the beauty of four ashes, na makikita ang kagandahan sa abo. Abo man ng mga kahirapan, abo ng mga problema, the oil of joy for mourning, at may langis na kagalakan sa iyong mga kahirapan, sa iyong mga pagdalamhati, ang iyong mga kapaguran o anumang kalungkutan mo, nandyan ang kagalakan ng langis ng Panginoon. And the garment of praise for the spirit of heaviness. Kailangan lang ay mayroong kang damit ng pagpupuri sa iyong mga kahirapan, sa iyong mga pagdalamhati. Magpupuri ka pa rin sa Panginoon. Luwalhatiin mo ang Panginoon. Magpakapuspos tayo sa Espiritu ng Panginoon. At gagaling tayo sa Panginoon. Marirevive. Ang sabi niya, that they might be called the tree of righteousness. Kapag tayo ay magpakumaba sa Panginoon, kapag tayo ay nasaktan, kailangan na magpupuri sa Panginoon, sambahin ang Panginoon, para tawagin tayong kahoy ng katuwiran. And then, the planting of the Lord, that He might be glorified. Upang tayong itinanim ng Panginoon para, sino? Upang malawalhati ang Panginoon. Ang hangad po ng Panginoon, na luwalhatiin natin siya, palakpakan natin ng Panginoon. Ang layunin ng Panginoon, na siya ay purihin. It is the heart of God that you will worship God. Kapag hindi tayo mag-worship sa Panginoon, hindi tayo ma-revive. Kapag hindi ka mag-worship sa Panginoon, hindi ka mapupuspos. Do you want to receive the Spirit of God? Do you want to revive? You need to worship God. We need to praise God. Hallelujah. Amen. Puri natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Yan ang hangad po ng Panginoon. Kapag tayo nagsimba sa Panginoon, puri natin ang Panginoon. Huwag tayo maging tuod. Huwag tayo maging patay. We are not serving a dead God. We are serving a living God. Tayo naglilingkod sa buhay na Diyos, kaya sambahin natin siya sa Espiritu ng katotohanan. Amen and amen. Kaya ba, tinawag siya na He is the resurrection and the life in John chapter 11 verse 25-26. He said, unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Ang naniniwala sa Kanya, bagamat siya ay mamatay, ngunit siya ay mabubuhay. Verse 26, whosoever liveth and believeth in me shall never die. Ang nabubuhay at naniniwala sa Kanya ay hindi mamatay. Hindi mamatay, yan sabi niya. Believe thou this. Sampalatayan mo ito. Ang sabi ng Panginoon, saan si Lazaro? Ang sabi ni Marta, ni Maria, mabaho na si Lazaro. Pero ang sabi ng Panginoon, buksan mo ang libingan. Nung binuksan ang libingan, sabi niya, Lazaro! Lumabas ka dyan! Amen. Lumabas si Lazaro. Kahit siya'y mabaho, mababango na o bulok na, kaya ng Panginoon buhayin. Mga kapatid, for with God, nothing shall be impossible. Amen ba? Hallelujah! Kaya nga siya ay umalis si Lazaro sa libingan at nakabalot siya ng pangbalot. Parang kami nakabalot. Nung siya nakabalot, sabi na po, tanggalin niyo ang balot sa kanya upang siya ay makalaya. Ibig sabihin, there's someone will help on us. Hindi tayo nag-iisa, kaya kailangan mayroon kang kasama upang mapalaya ka sa anumang mga kahirapan, sa anumang mga problema, sa anumang bagay na nagpahirap sa iyo. Kaya kang alisin ng Panginoon sa kahirapan na anumang mga kabigatian ng kamatayan. Kailangan lang ay magtulungan po tayo. Amen. How good and blessed it is to dwell
and unity. Napakaganda, mabuti kapag tayo nagsama-sama na magpupuri sa ating Panginoon. Amen? Praise God, hallelujah. In Galatians chapter 5, verse 24. Mga kapatid, very powerful verse, mga kapatid. Ang sabi niya, and they that are Christ have crucified the flesh. So kapag tayo mabubuhay, kailangan ang ating flesh ay ma-crucify. And the affliction and the lust. Kaya kailangan ang damdamin at ang pita na naman kinakailangan na crucify kay Kristo. Ayan ang ibig sabihin ng broken spirit, kinakailangan na crucify ang iyong laman, ang iyong damdamin, ang iyong pagnanasa sa laman. Kaya kasi lang sa verse 25, Galatians chapter 5 verse 25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Kung tayo nabubuhay sa Espiritu, lumakad po tayo sa Espiritu. How to live in the Spirit? How to walk in the Spirit? The question is, paano tayo lumakad sa Espiritu at mamuhay sa Espiritu? Hello? Paano ka lumakad sa Espiritu at mamuhay sa Espiritu? You cannot live in the Spirit, you cannot walk in the Spirit without the Spirit of God. We need to receive the Spirit of God, to walk in the Spirit of God, to live in the Spirit of God, and po rin ang Panginoon. Kailangan mo tanggapin ang Espiritu Santo. Because without the Spirit of God, we can do nothing. Kung walang Espiritu ng Diyos, wala kang magawa. In John chapter 15, verse 6, hindi mo kaya magawa kung wala ang Espiritu ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, sa John 15, verse 7, if you abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. To live in the Spirit, to walk in the Spirit, you must abide in the Word of God. Kaya natin sa salita ng Panginoon, kaya sundin mo ang salita ng Panginoon. To walk in the Spirit is to obey the Word of God. Hallelujah! To obey the Word of God is to abide the Word of God. Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya sundin mo ang salita ng Panginoon. Huwag tayong privilege sa salita ng Panginoon na tila ba hindi mo kinakailangan sundin ang salita ng Panginoon. Kaya pala, na marami pong namatay at marami pong sakitin. Hello? Ang dahilan po na maraming namatay, maraming sakitin at maraming namatay, because, yan po ang powerful verse. Sinabi na dalawang kasulatan. Nagkakasakit at namatay because they are not crucified the flesh and the affliction of the lust. Hello? Kaya nga sabi ni Paul sa Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth within me. And the life is I now live in the flesh, I live the Son of God, who love and give Himself for me. Ang buhay ko, hindi na ito, kundi ipinabuhay ko si Kristo. Kaya, kung nais natin magiging buhay, kung nais natin gumaling, hello? Gusto mo natin mabuhay? Gusto mo natin gumaling? We need to crucify the flesh. To crucify the flesh is to live in the Spirit and to walk in the Spirit. Hello? Ang sinabi po naman ng kasulatan, additional, wala sa idagdag mo lang yan. In Romans chapter 8 verse 1, ang sabi niya, there is no condemnation which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Wala nang pangukundina kay Kristo Jesus na hindi lumakad sa laman, kundi sa Espiritu. Hello? So, wala nang pangukundina kapag lumakad tayo sa Espiritu, hindi sa laman. Kapag lumakad ka sa laman, lagi kang kinukundina, lagi kang tinutuya, lagi kang nasisiraan ng loob at sinisiraan sa talas. Nandyan po ang mga karamdaman, nandyan ang mga kasiraan. Alam mo, the gates of distraction is to obey the flesh and the lust thereof. Ang gate pala
lahat po ng kasiraan sa atin kapag pinagbigyan natin ang flesh at ang last nito. Ano sinabi sa banal na kasulatan? Hindi po salta ko yung salta ng Panginoon. Ano sabi sa Romans chapter 8 verse 5? Ano sabi dyan? For to be carnally minded is death. But to be spiritually minded is life and peace. In Romans chapter 8 verse 5, take note dyan. Na ang nabubuhay sa kandal sa flesh, mamatay. But ang nabubuhay sa espiritu, magpayapa at magkaroon ka ng buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, alam niyo po, to live in the Spirit, to walk in the Spirit, it is not easy task, it is a hard task. Because you need to be a broken spirit. You need to be a contrite heart. You need to have a humble spirit. Lahat tayo mayabang. Sino ba tao walang kayabangan dito? Pero kailangan magpakumabatay sa Panginoon. We need to crucify the flesh. I-crucify ang flesh natin, mga kapatid. Kaya kapag hindi na crucify ang flesh, mayabang po tayo. Bertoldo po tayo. Rebellion po tayo. Kaya to walk in the Spirit, what is the Spirit? In 1 Corinthians chapter 12, the gifts of the Spirit is word of wisdom, word of knowledge, faith, gift of healing, working of miracles, discerning of spirit, diverse kinds of tongues, and interpretation of tongues. Mga kapatid, yan po ang prophecy ng Panginoon. So, kapag lumakat si Espiritu, we are complete upon Him. In Colossians chapter 2 verse 9 and 10, where in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, for we are complete in Him. All principalities and power, complete. Kapag lumakat si Espiritu, complete, wala na tayong hahanapin pa. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala na tayong hahanapin pa. Yan po ang kailangan. So, to walk in the Spirit is to live in the Spirit. To live in the Spirit, we need to obey and to be seen by the fruit of the Spirit. What is the fruit of the Spirit? In Galatians chapter 5, verse 22 to 23. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. The gifts of the Spirit, the fruit of the Spirit is they are in the Spirit. Kaya kapag binutuldo ko tayo, it is the gate of destruction will come upon us. Ano sinabi sa Ephesians chapter 5 verse 27? Ano sabi niya? Neither give place to the devil. Huwag natin bigyan puwang si Satanas. Alam niyo po, kapag lumakad po tayo sa laman, papasok po ang kasamaan. Alam niyo po, ang destruction, it is up to us to open the gates of destruction. Kailangan. Pero ang hirap po lumakad sa Espiritu, kailangan mo ialay mo buhay sa Panginoon. Ialay mo buhay sa Panginoon. In Romans chapter 12, he said, I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ialay natin ang ating katawang buhay, sakripisyo sa Panginoon, banal sa harapan ng Panginoon. Yan ang kakapatang paglilingkod natin sa pinupuri natin ang ating Panginoon. In Romans chapter 12, verse 1. In verse 2, be not conformed to this world and be transformed by the renewing of our mind, that ye be proved and acceptable the perfect will of God. It is the will of God to obey and to walk in the Spirit. To walk in the Spirit. To walk in the Spirit, in Romans chapter 8 verse 10, he said, if we live in the Spirit, if we live in the Spirit, we shall live. We shall live. Kung mabuhay na sa Espiritu, mabubuhay tayo. But, to live in the Spirit, we shall live, but to live in the Spirit is to mortify the deeds of the body. Romans chapter 8 verse 13. Take note mga kapatid yan. Kapag mabuhay tayo sa Espiritu, kailangan, mortify the deeds of the body. To mortify, what is the mortify the deeds of the body? Ibig sabihin niya,
supilin natin ang gawa ng ating pagkatao, ang ating kalooban, ng ating laman, palakpakan din ang ating Panginoon. Amen? So, kung minsan virtual tayo eh, hindi sumusunod tayo. Ayaw manalangin, tinatamad tayo manalangin. At sabi na pa yun, mag-pray ka at mag-fasting at magugutom ang bituka ko, ang bulaki. Ngayon po ay general fasting natin ngayon. Nawa magpa-fasting tayo. To live in the Spirit is to have a prayer and fasting. Everybody say, prayer and fasting. Palakpakan din ang ating Panginoon. Amen ba? Oh, gusto ba natin ang prayer and fasting? To live in the Spirit, we need to pray and fast to the Lord. To crucify the flesh is to pray and fasting to the Lord. Palakpakan din ang ating Panginoon. Amen? Amen? Yan po ang gusto po ng ating Panginoon. Pero sa mga ayaw po magpakahirap sa kanyang laman, ayaw mag-ayuno. Sa mga tinatamad, ayaw manalangin, ayaw magsamba, ayaw mag-ayuno kasi gusto niya masunod ang kanyang laman. So, yan po ang gusto ng Panginoon. Kaya kasi Jesus Christ, na-crucify siya. Yun ang mga magnanakaw na crucify rin. Kaya nga sabi ng magnanakaw, Lord, alalahan mo kapag ikaw ay naroon sa paraiso. Sabi na po yun, today thou art with me in paradise. Ngayon ay kasama kita sa paraiso. Ibig sabihin, sasama siya ng Panginoon dahil siya po ang may-ari ng paraiso ng ating Panginoon. And 1 Peter chapter 4 verse 12, Beloved, think not strange concern the very trial which is to try you. Mga minamahal, inisipin mo na ang hindi karaniwan ang mga pagsubok na naranasan nyo. As though some strange things happen unto you. Na tila baka ay hindi karaniwan na nangyayari ito. Sa verse 13, but rejoice! Ang sabi dyan, kapag dumating ang mga kapagsubukan sa atin, magalak tayo! Inasmuch as ye are the partakers of Christ's suffering. Kapag dumating ang mga kahirapan sa ating buhay, mga kapighatian, ay magalak tayo dahil naging kasama tayo sa kahirapan ni Kristo. Then, when His glory shall be revealed, kapag nahayag na ang kanyang kalawalatian, ang sabi niya, we may be glad also with exceeding joy. Kapag nahayag ng Panginoon, kapag dumating na pagtunog ng trompeta ng Panginoon, nahayag ng Panginoon, magkaroon tayo ng kagalakan, ng matinding kagalakan, malubhang kagalakan, then matapos na ang ating mga paghihirap, puri natin ang ating Panginoon. Amen ba? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Kaya, ano sinabi ni Pablo? Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 8, 9, and 10. Ano sabi niya? For these things I besought the Lord thrice, that it might depart from me. Ano sabi niya? 3 beses ako nanalangin sa Panginoon na alisin ang mga tinik na ito sa aking buhay. 3 beses siya nanalangin. Si Paul po, mga kapatid, is nandyan ang kaloob sa kanya lahat. The gift, all the gifts and all the fruits and all the gifts na sa kanya siya. Marami pong 14 episode na sulat niya, but mayroon pong tinik na sa kanya. Kaya 3 beses siya nanalangin sa Panginoon. Yan po ang broken spirit na kaya sabi niya. Sa verse 9, he said, but he said unto me, at sinabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for thee. Ang grasya ko ay sapat sa iyo. For my strength is made perfect in weaknesses. Ang lakas ko ay naging sakdal sa iyong mga kahinaan. Most gladly therefore, will I rather glory in my infirmities. Kaya higit sa lahat, ako ay nagalak sa aking mga kadustaan, that the power of Christ may rest upon me. Kaya ang ating mga kadustaan, ating mga kahirapan, ang ating mga kalumbayan, pinapahintulot ng Panginoon upang ang kapangyarihan ng Diyos ay mananahan sa atin. Amen po rin natin ang Panginoon. Upang ang kapangyarihan ng Diyos ay mananahan sa atin. Ano ang tinig sa kanyang buhay? Sa verse 10, ang sabi niya dito, though I take pleasure
and infirmities. Ako'y nagalak sa aking mga kadustahan, sa aking mga kahirapan, and reproaches, inicities, and persecution, and distresses. For Christ's sake, when I am weak, then I am strong. Ibig sabihin, nagalak siya sa kanyang kadustahan, sa kanyang kahirapan, sa mga pag-uusig sa kanya, ng kanyang kahubaran, ang kanyang mga naranasan sa buhay, dahil kay Kristo, na kung saan siya'y mahina, lalakas siya sa Panginoon, at palapanan din ang ating Panginoon. Kung dumarating na sa ating buhay, naramdaman mo, mayroong naramdaman, mayroong nasaktan ka, mayroong ka mang naramdaman sa iyong buhay, magala ka pa rin dahil pinaparanas ng Panginoon upang magtitiwala sa Kanya, upang tayo lalo manalangin sa Panginoon, upang sundin natin ang kalooban ng Panginoon. We need to crucify the flesh. Alam niyo po, kapag may sakit po tayo, ang solution is to crucify the flesh. Hello? Alam niyo po, kapag may sakit, kapag kumakain ka pala, lalong pinapakain yung sakit. Kaya kapag may sakit po tayo, kinakain, bubutunin natin yung sakit, kinakain, crucify natin ang flesh. Kinakain, mag-ayuno po tayo. Idulog natin sa Panginoon na God will replace strength at lakas. Palapanan natin ang ating Panginoon. Ngayon ba? Hello? Instead na mo inom tayo ng gamot, natiwalaan sa gamot, kaya naman gamot, hindi naman natin pinukundi na ng gamot. We need to crucify the flesh. Unahin natin ang Panginoon. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to your God. Hallelujah! Walang kabayaran sa Panginoon. Hindi mo na bibayaran yan. Kailangan mo lang mag-ayuno sa Panginoon. Idulog sa Panginoon. Kaya nga sinabi ni Pablo sa Philippians 1 verse 23, for me to live is Christ, and to die is gain. Sabi ng Philippians 1 verse 21, for me to live is Christ, and to die is gain. Ibig sabihin, kung pagkagaling ka ng Panginoon, magaling ka ng Panginoon. Kung mamatay ka. Pero dahil sumunod ka sa Panginoon, kung may layunin pa ang buhay mo, kung may layunin pa ang Diyos sa buhay mo, kaya kang magmilagro sa Panginoon. Kaya kang magmilagro ang Diyos. For God, nothing is impossible. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, kung may sakit pa tayo, huwag tayo kagatatakbo agad sa ospital. Dahil hindi mo alam, pagpunta sa ospital, sali ka gagaling, turukan ka pala ng mercy killing. Patay kang bata na talaga. Sa tayo tatakbo? Sa Panginoon unahin. Unahin natin ang Panginoon. Amen ba? Amen ba lang pala ng ating Panginoon? Amen ba? Hallelujah! Dahil sinabi ng banal ng kasulatan. In James chapter 5 verse 13, if any sick among you, let him call the Lord church and pray anoint him with oil in the name of the Lord. The prayer of faith shall save the sick, and the Lord will raise him up. Verse 16, for the prayer of the righteous man is availeth much. Ano sabi namin? Pumunta ba sa doktor agad? Ipag-pray mo na siya, mag-pray mo na sa Panginoon. Hallelujah, mag-ayaw mo sa Panginoon. Ayun pala ka na din ang ating Panginoon, palaman ng Panginoon. Hallelujah. Nalala ko lang nandito sa Amanti, ang kanyang anak ay nagdi-delivery daw, sabi ng kanyang nanay, Amante! Pumunta ka na dito mo sa hospital yung anak ko! Nag-pray pa ako dito eh! Hallelujah. Because of his prayer to the Lord, God answered. Hallelujah. Pinagaling ang kanyang anak sa Panginoon. Ayan, kapag-paragan ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. God is a full of miracle. Hallelujah. Tayo magtitiwala mga kapatid sa ating lakas. Huwag tayo magtitiwala sa gamot. Huwag tayo magtitiwala sa doktor. Magtiwala mo tayo sa Panginoon. Dahil sinabi sa Jeremiah 17 verse 9, 17 verse 7, Hallelujah! Blessed is the man that trusts in the Lord. His hope is of the Lord. Mapalan ang tao at iwala sa Diyos dahil ang pag-asa niya sa Diyos. Ayun ang babalakan ng ating Panginoon. Yan po. Hallelujah. Yan po ang gusto po ng ating Panginoon. Hallelujah. Na kinakailangan masaktan po tayo para magtitiwala po tayo sa Diyos. Isang halimbawa po ang prodigal son. Ang prodigal son ay dalawang siyang anak. Ang isang matanda, ang isang bata. Sabi ng mga bata, Ama, ay kukunin ko na ang aking mana sa iyo. Ito ang magulang naman niya, mapagmahal. Ay binigay po. Nung ibinigay ang kanyang mana, umalis ang ng lugar at pumunta doon sa lugar na ginamit ang mana niya sa kanyang kalayawan. Nung dumating ang kahirapan, naubos na ang kanyang mana, kanyang mana siya doon, ginastos niya doon sa mga club, sa mga kabaret, sa mga kawai, sa lahat ng kaplasing, lahat ng mga kalayawan sa mundo. Naubos ang kanyang kayamanan. Nung naubos, naghihirap sila sa lugar niyon.
Sabi niya, para mabuhay siya, mag-alaga na lang siya ng baboy. Nag-hire siya ng baboy. Pumunta sa doon sa nangailangan na mag-alaga ng baboy dahil siya hirap na. Habang siya nag-alaga ng baboy, gutom na gutom siya, sabi niya, mabuti pa ang baboy, may pagkain. Ako naghihirap dito mamatay. Hello? Sabi niya, mabuti baboy. Iyan ang mga baboy. Nakikita ko mong karga na karga baboy, hindi alam niya, ang baboy pala, bukas pala kakatayin na. Hello? Alam niyo po, ang naglilingkod sa Panginoon parang namatay na ang ating katawan. Hindi sinabi sa Romans chapter 8. Romans chapter 8, mga kapatid, verse 36, we are counted as slaughter all the day about the ways of our life. Kaya tayo naroon sa katayan araw-araw. Araw-araw. But sabi niya, I tell you na you are more than compared to the labas. Hindi tayo na nagumpay kay Kristo. Amen. Puri natin ang ating tayo. Hindi tayo na nagumpay kay Kristo. At sabi ng isang alibuhang anak, mabuti pa may pagkain ng baboy. Pero naalaala niya, sabi niya sa aking ama, ang mga alipin ng aking ama, mahal pagkain. Ako maghirap dito. Sabi niya, hindi ba maging alipin ako, hindi natatawagin ako anak ng aking ama. Maging alipin na naman. Tanggapin ko, basta mayroon akong makakain. Yan ang kailangan. Para masurvive po tayo, tanggapin natin ang ating mga kasalanan. Kaya para masurvive tayo, mabubuhay tayo, kinakailangan tayo magmamalaki sa Panginoon. Kailangan, hindi ba maging alipin ka na lang, basta mabubuhay ka. Hindi po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, praise God. Tumayo siya. Pumunta sa kanyang ama. Sabi niya, Ama, ay, hindi na ako karapat-dapat na tatawagin mong anak. Nagkasala ako sa langit at sa iyo. At sabi niya, at gagawin mo lamang akong alipin, kagaya ng iyong mga alipin. Pero ang ama niya, ang sabi ng ama niya, pumunta sa kanya, nakita siya, at nagdalang habag. At niyakap siya at nilalikahan na mayroon pong pagmamahal. Ang ating Ama sa langit, kapag tayo nagsisisi, kapag tayo nabagbagang loob, nagpakumaba, handa ang Panginoon. Puno siya ng grasya, puno siya ng awa. Kung tayo magmamahal, kung tayo magbalik loob sa Kanya, kung tayo magpakumaba sa Panginoon, hallelujah, may pagsisisi. God will always there to, hallelujah, to accept us. Amen? Nandyan po. So, ang nangyari, ang sabi niya, his son told, Ama, nagkasala ako sa iyo. At hindi na karapat-dapat na maging anak mo. At sabi ng ama, sa kanya mga alipin, dalhin mo. Bigyan mo siya ng damit na maganda. Ilagay mo siya ng singsing at sa kanyang kamay at bigyan mo siya ng sandalyas. At kumatay tayo ng hayop. Dahil mag-celebrate tayo dahil ang aking anak ay patay at ngayon anong balik na bumuhay at siya'y nawala na daguan at siya'y nag-celebrate. Ibig sabihin, kapag manong balik isa pa yung tuwang-tuwa ang Panginoon. Hallelujah! Kung magpakumabang isa pa yun, huwag tayo magmawala isa pa yun. God is there! Hallelujah! Hallelujah! To help us! Hallelujah! To comfort us! Hallelujah! To restore us! Amen? Ibig sabihin, ang broken spirit, pinahintulutan ng Panginoon masaktan ka talaga. Pinahintulutan ng Panginoon masaktan itong alibugang anak para ma-realize niya ang kanyang kalapastangan sa kanyang magulang na umalis siya at sa kanyang binastos ang lahat ng mga ari-ari ng kanyang magulang. Ang sabi ng matanda sa kanya, Ama, ang tagal-tagal na ako sa iyo, matapat sa iyo, bakit hindi ka nag-celebrate sa akin? Kahit maliit na lamang natupang. Sabi niya, anak, ang nasa akin ay sa iyo, ang sa iyo sa akin. Kaya nga, magalang tayo sa iyong kapatid na
namatay ay nabuhay, nawala na tagpuan. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Ibig sabihin, huwag natin kundinahin ang ating mga kapatid na nawala na nung balik sa Panginoon. Bagkus matuwa tayo na sila na nung balik sa Panginoon. We need to pray for them. We need to pray for them that they will be restored in the Lord. Amen. Gusto ko ng Panginoon na restored po, mga kapatid. Kaya nga, sabi po, panghuling verse po, mga kapatid, in Romans chapter 2 verse 4, thou despise thou the riches of His goodness, and forbearance and long-suffering, knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Huwag nating hamakin ang kayamanan ng kabutihan at pampahinuhod ng Diyos na nalaman natin ang kabutihan ng Diyos nagdala po sa atin sa pagsisisi. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nagsisisi, yan ay kabutihan ng Diyos. It is the work of God. Kaya ang mga backslider na nanumbalik sa Kanya, it is the work of God. Without God, they can do nothing. Kaya yun po ang kilos ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon ang mga nanumbalik sa Panginoon. It is the goodness of God. Yung kabutihan ng Diyos. Kaya may out the goodness of God. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi ko mapantayan. Kung ano mga pagkamali natin sa Panginoon, nagsisisi ka ng kasalanan, God is always there to help us, to save us. Kaya sinabi sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10, godly sorrow worketh repentance to salvation, but not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. Ibig sabihin, ang pagsisisi sa mundo ay kamatayan. Ngunit ang pagsisisi sa Panginoon ay kaligtasan at buhay. Bakit sinabi po ni Pablo yan? Guys, nung nagsisisi po si Judas, ano ginawa niya? Nagpatiwakal. Nagpatiwakal si Judas. Dahil akala niya, kung siya nagpatiwakal, ay mabayaran niya ang kanyang paglapastangan sa Panginoon ay binita ang Panginoon. No, hindi po. Ngunit ang pagsisisi po mula sa Panginoon ay magkaroon ng buhay at kaligtasan at laparan ng Panginoon. Paano ka nagsisisi sa Panginoon? Hindi sila na balik sa Panginoon. Huwag ka magpakamatay. Huwag ka magpatiwakal. Admitin mo ang iyong pagkamali. Kaya nga si Pedro tatlong beses siya nagkaila sa Panginoon. Hindi ko kilala. Pero nung nagpakita ang Panginoon sa kanya, ang sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, mahal mo ba ako na higit sa mga ito? Opo, Panginoon, mahal kita. Pedro, mahal mo ba ako higit sa mga ito? Opo, Panginoon, mahal kita. Bakit mo pa rin? Pedro, mahal mo ba ako, Panginoon? Alam mo, Panginoon, mahal kita. Ang sabi ng Panginoon, pakainin mo aking ito. Tatlong beses, ibig sabihin, kapag mahal mo, Panginoon, hindi ka magkaila sa Panginoon. Hindi ka nakalikod sa Panginoon. Kaya mo pa rin pakainin ang ito, Panginoon. Kaya mo pa suplayan ang pangailangan ng iyong mga magulang, ang iyong mga anak, ang iyong mga kapatid, ang iyong pamilya. Amen. Amen. Pinahintulutan ng Panginoon masaktan ng puso mo para huwag mong iwanan ang iyong pamilya. Huwag mong iwanan ang iyong magulang, ang iyong mga kapatid. Feed them. Pakayan mo sila na maglingkod sa Panginoon. Ang broken-hearted na ibig sabihin ng broken spirit, 1 Thessalonians 5:19, do not put out the spirit fire. Na ibig sabihin, pinahintulutan ng Panginoon na masaktan ka para huwag mong patayin ang Espiritu ng Panginoon, kundi buhayin mo. Para mabalik loob ka sa Panginoon, buhayin mo ang Espiritu ng Panginoon, buhayin mo ang apoy ng Panginoon sa iyo, na magbalik loob ka sa Panginoon. Lord, help me with the Holy Ghost. Lord, help me on fire, Panginoon. Lord, save me, Lord. Lord, help me, Lord. Amen. Hiling mo kayo tumayo lahat sa Panginoon. Amen and amen and amen. Kaya malaya sa Kiyos. Hallelujah, let's come to the Lord. Hallelujah, Lord. Sabihin natin, Lord, pagalingin mo ako, Panginoon. Ibalik mo ang buhay ng aking kalakasan. Ibalik mo ang kalusugan ko, Panginoon, sa aking katawan, Panginoon, Lord. Alisin ang mga karamdaman na gawa ni Satanas mo, Panginoon. Mabuhay ako sa Espiritu, hindi sa laman ko, Panginoon. Dahil ang gawa sa laman ay pagpatay, kapalaluan, kapahamatan. Yan ang mga kahirapan niya at lahat ang mga kadusan niya, mapuot at galit, ninanakit at ingit niya ng pag-ibagsik. Yan ang gawa ng laman. Ngunit sundin natin ang gawa ng Espiritu ng ating Panginoon. Let us come to the throne of God and pray to the Lord. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama.
Hallelujah. Patawarin mo kami, patawarin mo sila, Panginoon. Kaya kailangan masaktan ang aming damdamin. Maramdaman namin na bigo kami ngunit sa kabiguan namin. Mayroong kalunasan sa kabiguan namin. Mayroong kaligtasan, Panginoon. Sa kabiguan namin, Panginoon. Hallelujah. Mayroong apoy na magbigay sa amin ang hallelujah sigla ko, Panginoon, Lord. Hallelujah. Kung paano sinabi ni Job, Panginoon, kahit siya'y patayin, manatili pa na maglingkod sa iyo, Panginoon. Sa kanyang katapatan, ibinalik mo dubli ang mga pagpapala na nawala sa kanya dahil sa kanyang hallelujah paglilingkod sa iyo. Dahil sa pagtatapat sa iyo, pagsunod sa iyo, natiling matatag sa iyo po, Panginoon. Dakilang Diyos, hallelujah. Restored life. Lord, restored faith. Restored health, po, Panginoon. Restore the fire of God. Let us come, hallelujah, throne of God. Let us pray to the Lord. Let us, hallelujah, give our life to the Lord. In Romans chapter 12, sabi niya, iaalay natin ang ating katawan bilang buhay na sakripisyo sa Panginoon. Sabihin natin sa akin, Lord, I need to pray. Lord, I need to fast. Hallelujah, to crucify the flesh is to pray and fast to the Lord. Lord, I dedicate my life to you, Lord. I need to pray. I need to fast to Lord. Mag-ayuno kami sa iyo. Huwag sundin ang gawa ng aming laman, kundi sundin ang gawa ng Espiritu po, Panginoon. Hallelujah. Yasakalabalayas. Huwag natin bigyan daan sa Satanas. Huwag natin buksan ang pintuan ng Satanas na magkasira sa ating buhay. Hallelujah. Sinaduan natin gawa ng Satanas. Lumakan tayo sa Espiritu. Nakahanda ka na masaktan. Nakahanda ka na masaktan ang iyong laman. Na mag-ayuno ka. Manalangin sa Panginoon, Lord. Sabi mo, Lord, I want to sacrifice my flesh to the Lord, Panginoon. I-sacrifice ko ang flesh sa iyo, Panginoon. Sa pamamagitan mag-ayuno ko sa Panginoon. Manalangin ka sa Panginoon. Sabi mo, Panginoon, Lord, help me. Hallelujah. Help me, Lord. Restore my life. Restore the health of my life. Restore my family po, Panginoon. Restore, Panginoon, the fire of the Holy Spirit po, Panginoon. Haya sa kalabalaya sa kiyaya sanda. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Haya sa kalabalaya. Salamat po, Panginoon, Lord. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming pag-asa po, Panginoon. Hindi po ang pera, hindi po ang gamot, hindi po ang doktor, hindi po ang kayamanan, hindi po, Panginoon, ang karangyaan, ang pag-asa sa iyo na lumakad sa Espiritu, mamuhay sa Espiritu mo, Panginoon, Lord, to obey the Word of God, to listen the Word of God, to pray, hallelujah, and fast to the Lord. Haya sa kalabalaya sa kiyaya. Pray to the Lord. Pray, hallelujah, your family, pray your husband, pray your loved ones, pray your daughter, and hallelujah, pray your brethren, and pray your hallelujah children, hallelujah, sa kalabalaya. Pray your pastor, pray hallelujah everyone, hallelujah, pray your leaders, hallelujah. Yes, sa kalabalaya, sa kiyaya, sa hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord, hallelujah. Buhayin mo kami, hindi kami lumakad sa lamang, hindi sa layo ng lamang, hindi sa nasa ng laman, kundi sa nasa ng Espiritu upang kami mabuhay, upang maging malusog ang aming katawan. Haya sa kiyaya sa kalabalaya sa kalabalaya. Haya sa kalabalaya sa kiyaya sa kalabalaya sa kalabalaya. Salamat po, Panginoon. Narito po si Brother Romel, Panginoon, Lord. Hallelujah. You must live in the Spirit and walk in the Spirit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Haya sa kalabalaya sa kaya siya. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon. Narito siya po, Panginoon, alay kanyang buhay na hindi lumakad sa laman, kundi lumakad sa Espiritu po, Panginoon, Lord. We need to pray. We need to fast to the Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. We need to crucify the flesh. We need to mortify the flesh, the deeds of the body in the name of Jesus. Filled with the Holy Ghost. Filled with the Holy Ghost fire. Restore the Word of God. Restore the fire of God. Hallelujah. Quench not the fire of God. Quench not the Spirit of God. Quench not the fire of the Spirit. Huwag natin patayin ang apoy ng Espiritu Santo. Buhay natin sa pamamagitan ng pag-alay natin buhay na mag-ayuno tayo, manalangin sa Panginoon, pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Rebuke the devourer for your name's sake. Rebuke sickness and disease in Jesus' name.
Rebuke sickness in the name of Jesus. At masunod, malusaw itong mga ubo, mga sikon, mga lagnat, mga virus ito, malusaw sa apoy ng Espiritu Santo. Tunawin mo sa ulit itong mga Panginoon. At ang sakit na karamdaman sa iyong papawid, sakit na karamdaman dito sa lupa, sakit na karamdaman sa ilalim ng lupa, ano mga karamdaman, Panginoon, ng galing sa lupa, naging sa ilalim ng papawid. Yan naman po, Panginoon, noon sa kapatubigan ng po, Panginoon, sa tunawin ito sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus, by the blood of Jesus, by the blood of Jesus, that Christ rise from the dead. In the name of Jesus, I declare healing. I declare in the name of Jesus Christ, receive the Holy Ghost fire. Receive the Holy Ghost fire. Receive your healing in the name of Jesus. Lord, pagkalilin mo, Panginoon, Sister Pilomena Matkat, let your healing flow upon her body, Panginoon, from head to foot right now. In Jesus' name. Lord, pagkalilin mo, Panginoon, Sister, Panginoon, Pastor Rosario, matunaw malusaw, Panginoon, anong mayuma sa kanyang katawan. In Jesus' name. Malusaw ka, matunaw in Jesus' name, for my God, He is a consuming fire in Jesus' name. Hallelujah. Filled with the Holy Ghost. Pray. Hallelujah. Pray to the Lord. Hallelujah. Quench not the Spirit of God. Hallelujah. Pray to the Lord. Pray to the Lord until something happens in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sige, purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 In the name of Jesus, receive the Holy Ghost fire. Receive the Holy Ghost fire. Receive the Holy Ghost fire. Receive the Holy Ghost fire in Jesus' name. Receive the Holy Ghost fire. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon Lord. I declare healthy body. I declare hallelujah prosperity in your hallelujah son and your daughters. Hallelujah Jesus' name. Palayain mo sila sa tanikala ng kasalanan, tanikala ng karamdaman, at tanikala ng bisyo mong sanglibutan, Panginoon Lord. We pray to the Lord. Ayasakala, malayasakaya. Salamat po, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. You are there, hallelujah, to help us, hallelujah. Praise God, you are there to help us, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah. Salamat po, Panginoon Lord, sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Receive, hallelujah, deliverance. Receive deliverance. Receive deliverance. Receive the anointing of God in Jesus, the restoration in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. Restoration in the name of Jesus. Restoration in the name of Jesus. Restoration in the name of Jesus. Hallelujah. Restoration in the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah, in the name of Jesus. Lord, restoration, Panginoon, hallelujah. Hallelujah, Lord, salamat po, Panginoon. Pinagaling mo, Panginoon, step, hallelujah, Lord, I believe, Panginoon, Jesus' name. Salamat po, Panginoon, pinagaling mo, Panginoon, Lord, step, Panginoon, Lord, hallelujah, sa mga polgo. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, salamat po, Panginoon, Jesus' name, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah. God is there to help us. God is there to help us. God is there to help us in Jesus' name. Receive, hallelujah, God. Receive the Holy Ghost. Receive, hallelujah, in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah.